Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 67 ng Widow's War. Tuwang-tuwa nga tong si George do dahil nga meron pa palang naiwang regalo sa kanya ang kanyang husband. Sabi niya, meron pa palang regalo na ibinigay sa akin ng asawa ko sa mismong birthday niya. Nakita yung flashback, no? Sabi niya, "Good morning, Han. Good morning." Sobrang aga naman. "Nako, Han, it's your birthday. Happy 38th birthday to you, Han. Marami na nga mga bisita eh. Sige na, bumaon ka na dyan. Saglit lang, Han. Meron muna akong sasabihin sa'yo. Alam mo ba, ikaw ang pinaka number one na gift ko para sa birthday ko. May nangyari sa kanila nung araw na yon. Kaya sobrang thankful siya sa asawa niya. Dahil kahit papaano meron pa rin tong naiwang legacy, no, sa buhay ni George. Sobrang saya niya, halos mangiyak-ngiyak siya sa sobrang tuwa. Dahil nga, it's a miracle baby, no? Yung blessing sa kanya ni Lord, hindi siya pinabayaan, pinakinggan ni Lord yung mga panalangin niya. Ngayon sabi naman ni Aurora, "Yes, Sam, alam ko na nangyari kay Paco. Tinulak siya sa cliff gamit ang payong na ito." Nagulat si Sam, no? Sabi niya, no? "Ano, ma?" Ngayon ito namang si Galban, "Para sabihin ko sa iyo, hindi ako weak. Malalaman ninyong lahat na balang araw ako rin ang mamumuno sa estate na ito." Sabi ni Cairo, no, doon sa kasama niyang gwardiya. Alam mo, nararapat lang yan kay Miss Bibin eh. Nakatikim din siya ng malala, no, kay Sir Galban. Alam mo, kahit babae yan, nakakapikon na rin eh. Ang sarap na rin patulan eh. Deserve niya yung nangyari sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Bibi, natulala na lang sa sobrang takot. Sabi ni Galban, "Papatunayan ko sa inyong lahat na may kakayanan akong mamuno. Hindi ako mahina. Hindi ako weak." Sabi niya, no? Ngayon, ito namang si Aurora, pabubukas ko muli ang kaso para kay Paco para mapatunayan kung sino ba talaga yung tumulak sa kanya sa clip. Kasi nga tinanong nga ni Sam, sabi niya, "Ma, kilala niyo na po ba kung sino po yung killer ni Paco? Meron na po ba kayong any idea?" "Wala pa, Sam. Pero sa pamamagitan nitong payong na to, alam ko na ito yung ginamit ng killer para mapatay niya ang anak ko. Walang ya siya. Niloko niya tayo, Sam. Noong una akala ko tapos na yung kaso. Pero malakas talaga yung kutob ko na hindi pa talaga to tapos. At gusto ko itong pagpatuloy. Demonyo siya." Sabi niya, no? "Meron na po ba kayong idea, ma, kung ano po yung gagawin niyo? Pakukulong niyo po ba siya?" "No, Sam. Paparusahan ko siya. Ipaparanas ko sa kanya kung ano ang naranasan ng anak ko. Unti-untiin kong patay ng mga mahal niya sa buhay. At pati na rin siya. Uubusin ko sila." Sabi niya, no? Ngayon, tuwang-tuwa tong si George. Sabi niya, "Thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat." Biglang dumating itong si Edward sa si Ruth. Pamilya niya. "Ate, kamusta ka? Anak, kamusta ka? Nung lagay mo? Teka, ano yung nabalitaan namin ni Ward na ikaw daw ang pinupuntiri mo ng hilaw mong manugang na bakulaw? Ha? Ikaw ngayon ang dinidiin na naman sa lahat ng mga kaso, sa lahat ng mga patay na nangyayari sa estate. Ma, ang bunganga mo. Eh bakit? Totoo naman ah. Bakulaw naman talaga siya ah. Sobrang sama niyang manugang mo, walang niya siya, yung matandang bakulaw na yon. Teka anak, napapasin ko, ba't parang saya mo? Ikaw na nga to na hospital eh, pero parang ang saya mo pa." Sabi ni George, "No, ma, buntis po ako." "Ano?" Nagulat yung dalawa, yung mag-ina, si Edward saka si Ruth. Priceless yung reaction nila, nakakatawa eh. Ito namang si Aurora, sabi niya, "Tatawagan na lang kita mamaya, Sam." No? Magbibigay ako ng another details kasi nga sabi nga ni Sam, "Sigurado ba kayo, ma, muli niyo ipabubuksan ng kaso?" "Why not, anak? Kasi ho, nag-aalala lang po ako. Pag sakali pong pinabuksan muli natin ang kaso ni Paco at malaman nyo na talagang tinulak siya sa cliff, eh baka masaktan lang ho kayo." "O, thank you sa concern mo, Sam. Pero anak, kailangan ko tong gawin. Kailangan kong harapin kahit gaano kasakit." Kasi nga sabi nga ni Sam, di ba ho balita ho ng mga investigators, tumalon po siya sa cliff. Hindi yun totoo, anak. Sabi niya, no? Sabi ni Aurora. Sabi naman ni Ruth, "Congratulations sa anak. Pero, di ba, napag-alaman mo sa doktor mo na baog ka. Paano yung nangyari?" "Is a miracle baby, ma. Talagang pinagkaloob po sa akin ito ng Diyos." "Kung ganun, congratulations sa anak. Eh, kailangan malaman to ni Sir Galban para hindi ka nakutsain, para hindi ka niya idiin sa kaso na binabati ko sa'yo. Isasampal ko to sa pagmumukha niya." No, sabi niya, no, "Ito ba yung ebidensya? Ito ba yung resulta?" "Opo, ma." "Naku, baby, Mommy Ruth here." Sabi naman ni Edward, "Mommy, o bakit?
ayokong tawaging lola 'no, nakakahiya naman sa baby face ko lalo na dito sa hikaw ko, sabi niya. Ngayon sabi naman ni Mercy, "Anak ba't ka umiiyak?" "Nay, alam na po ni Mama Aurora yung totoong nangyari na tinulak po si Paco gamit po ang payong." "Papaano niyo nalaman? Anong sinabi niya sa'yo?" "Yun lang po yung sinabi niya sa'kin, Nay, hindi ko na po inalam kung paano niya nalaman." "Papaano yun anak? Anong gagawin mo kapag nalaman na ni Aurora na ikaw yung pumatay mismo sa asawa mo, na ikaw yung nakatulak sa kanya sa bangin?" Narinig ni Francis, "Ano ate? Ikaw ang tumulak kay Kuya Paco?" Grabe yung ano 'no, intense na eksena 'no, nagulat sila. Nahuli sila sa akto ni Francis, nadinig niya dalawang tenga. "Ano ate, magsalita ka, sabihin mong totoo." Ngayon eto na, sabi naman ni George dito, "No ma, hindi 'to puwedeng malaman ni Papa o na kahit sino." "Teka anak, hindi naman kita maintindihan, ang weird naman. Eh, dapat mag-viral yang baby na yan, dapat meron siyang karapatan na kilalanin bilang Palacios dahil anak siya ng isang Palacios, eh." "Oo ma, dugong Palacios 'tong baby na dinadala ko," sabi niya. Ngayon ito namang si Francis, sabi niya, "Magsalita ka ate, ikaw ba ang tumulak kay Kuya Paco, ha? Ba't hindi mo 'to sinabi sa akin? Meron pa ba akong mga bagay na kailangan pang malaman na hindi niyo kinukuwento sa akin? Francis, hindi ko sinasadya. Hindi ko pinatay si Paco. Aksidente yung nangyari, na itulak ko siya gamit yung payong. Nagtatalo kami nung gabing yun. Ano, ate, ikaw din ba ang pumatay kay Basil? Kinuha mo yung morphine sa kwarto ko? Meron din ba tong kinalaman sa pagkamatay niya kaya kung ba't ako nakulong?" Sabi ni Francis 'no. Ngayon sabi naman ni George, pinagtapat niya, "Opo Nay, Palacios baby nga po itong dinadala ko pero kailangan ko po itong itago. Kasi kapag nalaman po ito ng Palacios killer baka ako po yung puntiryahin niya." Sabi naman ni Ruth, "Sabagay tama ka anak. Eh papaano naman pagdating ng panahon siyempre lalaki ang tiyan mo. Mahahalata ng lahat na buntis ka. Siguro naman po Nay, nahuli na po yung killer." Naku, malabo nga yan. Eh, malabo nga yung kaso ngayon eh. Tapos, ikaw po yung pinupunterya, ikaw po yung dinidiin sa kaso. Sabi niya, no? Ngayon, sabi naman ni Francis, "Bakit mo to ginawa ate? Ha? Ikaw ba yung dahilan kung bakit namatay si Basil, pinatay mo siya?" "Hindi. Aksidente lang yung nangyari." Sabi naman ni Mercy. "Aksidente lang yung pagkakahulog ni Paco doon sa bangin. Walang kasalanan ng ate mo, hindi siya ang pumatay." Ngayon sabi naman ni balik tayo dito kina George saka si Ruth saka kay Edward. "Kailangan natin proteksyonan yung baby mo, anak." Sabi naman ni George, "Siguro naman Nay, pagdating po ng panahon pag malaki na ho itong tiyan ko, baka ho mahuli na ho yung serial killer. Sana nga anak. Nay, magiging mami na rin po ako. Magiging ina na rin po ako. Makakabawi na rin po ako. Ngayon, kailangan ko pong harapin yung mga kasong binabato nila sa akin. Kakayanin ko po ito kasi kinakailangan ko po agad ng peace of mind. At kinakailangan ko rin pong asikasuhin tong magiging anak ko. Itong baby ko. Kailangan po matapos po itong problemang ito," sabi ni George. Ngayon sabi naman ni Sam, "Wala akong kasalanan, hindi ko pinatay si Basil. Salamat naman ate," niyakap niya ate niya. "Kasi hindi ako mapapalagay kapag nalaman ko na ikaw mismo ang may kinalaman sa pagkamatay ni Basil. Hindi mo tatahimik ang isipan ko." Ngayon sabi ni Edward, "Nay, huwag kang maingay, may tao." "Naku, ikaw lang pala, Rebecca. Tinakot mo naman kami." "Ate Rebecca, o ano yun? Alam ba buntis to si Ate George?" "Ano, kakasabi lang, 'di ba?" Sabi ni Ruth, no. "Ay, naku, pasensya na ate. Ah, Ate Rebecca, sana naman po wala naman pong makaalam nito kahit sino kasi kapag nalaman po ito ng Palacios Killer, baka po punterihin niya si ate. Don't worry, I will make it a secret, no? I will keep this a secret," sabi niya. "Huwag kayong mag-alala." "So, totoo ba, George? Buntis ka?" "Oo." Niyakap niya. "Congratulations." Tapos habang niyayakap niya si George, naalala niya, nag-flashback sa kanya yung nurse na tinatanong siya na kamusta na raw yung kambal. Ngayon, nagtataka si George, sabi niya, "Rebecca, ba't parang natulala ka? Is anything problem?" Sabi niya, no? "Ay, hindi lang. Naalala lang ako tungkol sa'yo. Masaya ako para sa'yo." So, nakangiti silang lahat, di ba? Kasi nga, nagkasundo sila na hindi nga ito pagkasabi ni, Rebecca kahit kanino at naintindihan naman niya yung sitwasyon. So, dumako na tayo dito kina Galban. Sabi niya kay Detective Royales, "Kamusta yung investigation kay George?" "Hindi pa po namin siya ma-interview." "Bakit?"
Advice po kasi ng doktor, kailangan niya magpahinga kasi na-stress daw. Ano bang nangyayari dyan sa babaeng yan? Nagpapalusot na naman. Kaya hindi niya ma-interview kasi gumagawa na siya ng dahilan. Sabi po kasi ng doktor niya is na-stress daw siya. Kaya kailangan muna namin ipagpaliban. Kapag lumabas siya ng hospital, arestuhin niyo agad. Ngayon pinuntahan agad ni Aurora tong anak niya. I knew it pa ako. Sinasabi ko na nga ba, hindi aksidente ang pagkamatay mo. Pinatay ka. Someone who pushed you, anak. Sabihin mo totoo, ano bang naaalala mo? Sabi niya, no? Who pushed you? Sabi niya, no? Ay, sabi naman ni Paco, Ma, wala akong maalala. Sabi niya, no? Wala akong maalala na kahit ano, napapaluhan na lang si Paco, nililihim niya eh. Kasi mahal na mahal niya si Sam. Ayaw niyang madami talaga si Sam. Pinagtakpan niya yung ginawa sa kanya ng asawa niya. Kaya sabi naman ni, Detective Reales, bumalik tayo dito, wag niyo po sana akong pangunahan sa mga dapat kong gawin, Sir Galban. Kasi pinapangunahan niyo po yung kaso eh. At saka ho, persons of interest pa lang po si Miss George. Hindi pa po siya kriminal. Eh di ba sa'yo na rin nanggaling na sa kanya mismo nanggaling yung mga taong nakaaway niya, yung mga namatay. Si Miss Beverly, si Peter, kailangan ko pa bang i-explain yun sa'yo? Eh yung kay Basil, di ba yung pagkamatay ng asawa niya, nung nalaman ni Basil na baog ang asawa niya, sa tingin mo ibabaliwala lang ni Basil? Tingin ko gusto niyang hiwalayan itong si George. Ngayon nung nalaman ni George na hiwalayan siya ng asawa niya, pinatay niya ito. Sabi niya, no? Ngayon, pinipilit talaga ni Aurora na umamin tong si Paco. Sabi niya, sabihin mo anak, handa kong ipagtanggol ka. Alam ko na pinatay ka. Gusto kong magbayad yung taong yun. Sabi naman ni Paco, wala akong maalala sa nangyari. Ngayon, ito namang si Galban, umiinit na yung sitwasyon. Sabi niya, no? Sabi naman nito ni Detective Reales, marami na akong kasong nahawakan at nireview ko rin yung mga cases na hinawak ni Sergeant Abdul Casas. Nireview ko yun lahat. Kaya sana naman wag niyo akong pangunahan. Sabi naman ni Galbano, alam mo, ang bagal mo. Napakabagal mo mag-imbestiga. Parehas na parehas kayo ni Abdul Casas. Hindi kaya pinagtatanggol mo lang din si George. Tumayo na tong si Detective Reales na puno na, napikon na siya eh. Mr. Reales. Sabi niya, no? Grabe, sobrang ang intense na eksena. Grabe yung mga batuhan ng linya. Ngayon, dumako na tayo dito kay Aurora. Sabi niya, pangako ko sa'yo anak, ako mismo maghahanap kung sino ang may gawa nito sa'yo. Magbabayad siya. Sabi niya, no? Kung hindi mo maalala, pues, ako mismo ang lulutas ng kaso mo. Ako mismo mag-iimbestiga. Hinawakan niya ang mukha ni Paco habang ito'y napapaluha. At meron siyang nililihim eh, di ba? Ngayon, eto na. Sabi naman ni Detective Bruyales, wag niyo naman po sana akong pag-isipan ng ganyan. Kasi minamalit niyo po yung kakayanan ko. Hindi ko po kinakampihan ng taong inaakusahan. Dahil ang liit-liit po ng tingin niyo sa akin. Huwag mo kong pagtaasan ng boses. Hindi mo na ako nirespeto dito sa pamahay ko. Kung gusto ninyo ng respeto, Mr. Palacios, pues, respetuhin niyo din ako. Sabi niya, no? Mr. Galban, nangangako ho ako sa inyo na kapag nahanap ko po yung matibay na ebidensya, madali po natin makikita yung killer. At tatapusin ko po itong investigasyon na to at ipapamukha ko sa inyo na mahuhuli ko po yung totoong killer, ang Palacios Killer. Malulutas din po natin tong kasong to. Umalis na tong si Detective Briales na talagang nadismaya sa nangyari. Samantala, ito namang si Sam, sabi niya sa kapatid niya, akala ko tapos na. Pero hindi pa rin pala tapos. Dahil tumawag sa akin si mama. Pinabubuksan niya muli ang kaso ni Paco. Sabi niya, no, ate, umalis na kaya tayo dito. Pumunta tayo sa probinsya, magpakalayo-layo tayo, magtago tayo. Lisanin na natin to. Ngayon tumatawag si Mama Aurora niya. Ate, wag mo sagutin. Pero sinagot pa rin ni Sam. Sinagot pa rin niya, ate. Tapos sabi ni Sam, ma, ano po yun? Sam, mag-impake na kayo mamaya at ipasusundo ko kayo bukas 7 a.m. Kailangan ninyong bumalik dito sa Palacios Estate para tulungan mo ako mag-imbestiga. Magiging detective tayo. Tulungan mo ako kung sino ang pumatay sa asawa mo. Tulungan nating hanapin yung killer ni Paco. Ma, bakit naman po parang biglaan? Alam niyo pong delikado pa, di ba? Yes, anak, alam ko. Pero I will make sure na safe ka dahil sa mga securities dito.
mas mahigpit. Kaya sisiguraduhin kung ligtas ka. O Nay, pasusundo kita bukas ha. Ano, okay ba sa'yo? Ma, pwede ho bang kapag nahuli na po yung killer? Ano Sam, hindi ka ba masaya na meron na tayong lead? Ginagawa ko ng lahat. Tapos parang hindi ka pa yata masaya. Parang di mo pa yata ako tutulungan. Pasensya na, natakot lang po ako, pero sige po, bukas 7 AM, pupunta po kami dyan. Mabuti naman kung ganon. Binaba na siya ng telepono. Sabi niya, okay, good. Nadismaya tong si Aurora no. Ngayon natatakot na talaga tong si Sam. Talagang ano na siya, stress na siya sa nangyayari. Diba? Dahil unti-unti nang malalaman na kung sino talagang tumulak kay Paco doon sa clip. Abi ni Francis, ba't mo yung sinabi? Ba't ka sumang-ayon na pupunta ka bukas? Kasi kapag hindi ako sumang-ayon, Francis, baka kahalata siya na tumatanggi ako. Paano na yan, ate? Kailangan kong magpanggap na kunwari mag-iimbestiga ako pero hindi ako magpapahuli. Hindi ako magpapahuli sa kanya. Gagawa ko ng paraan, lilituhin ko siya. Sabi niya, no? At dito na po nagtatapos ang review, Enrica, para sa araw na to, mga kapuso. Pakatunghayan natin ang magaganap mamaya. Ngayong araw ng Miyerkules, episode 68 na tayo. Ang muling pagbabalik sa Palacios Estate ni Sam, ni Francis at ni Mercy. At ngayon sinalubong siya ng payong, no? Tinulak siya ng payong. So, ano kaya ang gagawin dito ni Aurora dahil nga alam niya na, may kutob siya, malakas talaga yung kutob niya na si Sam mismo ang tumulak kay Paco dahil nga yung gabing yon, nung nahulog nga sa clip itong si Paco, kasama niya tong si Sam at hawak ni Sam yung payong, di ba? So, parang alam na natin yung mangyayari, no? Baka merong bugbugan na naman na magaganap, baka sampalin, saktan na naman ni Aurora tong si Sam, pero wag natin palalagpasin yan. At dito na po nagtatapos ang ating review, Enrica, para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakisubscribe lamang po ito para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.